Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sulok na mundo, ang tao nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa bawat Pilipino. Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte! Lights please, lights. Siya ilo sa mundo! Ang nagmalasakit, nagmahal, kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paus ang boses ko. At pasensyahan ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de Avance? Alam mo, nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ibasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan. May plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Ibasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa Katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong 2 pare. Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA.
Sabi ko, wag, kasi pare yan. Puta, alam mo, ang Diyos nandyan eh. Kung ito lang naman ang prinsipyo, ideolohiya, hindi naman kriminal yan, kidnapper, o puser. Sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Cory. Eventually, na-release yan sila lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga Esparo, nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas, yung pagpatay, wala, barangay captain, konsehal, military, navy, police, puro may pamilya, anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo man lang mabinta sa mapayapa na panahon, so kinuha ko siya Chief of Staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat, you guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipagduyog sa Bisaya, sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O, sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you.
Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya, nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Gintod pilak Mga kababayan, ang mahal nating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte!